So, meron sa akin nagtanong kung napag-isipan ko daw yung vlog ko tungkol sa takas na sinagip namin dito sa Spain. At gusto ko i-share sa inyo yung kasagutan ko doon sa nagtanong sa akin na kaibigan dito sa Spanya. Sabi niya, pinag-isipan mo ba yung ginawa mo, yung vlog mo, do walang mukha, walang complete na name, pero kasi obvious naman, kilala siya dito na siya yung tinutukoy mo. Bakit ko daw ginawa yon? Bakit ko daw hindi na lang kinausap privately kaysa sa i-vlog pa? Actually, this is my answer. At maigi nagtanong ka. Kasi para masagot ko dito in general sa vlog. Why I have to answer by vlogging? Para hindi pa marisan, no? Para hindi na maulit pa sa mga kababayan natin if this woman na tinutukoy ko sa aking vlog ay mapunta sa inyong lugar. Kasi I know her plan. Hindi siya magtatagal dito. Pagka nakuha niya yung document niya, yung kanyang residence card, aalis yan dito. Mark my word, yung mga nag-cuddle sa kanya ngayon, hindi ito magtatagal dito. Ang nakakatawa lang, yung vlog ko na yon tungkol kay Rhea, pangangalanan natin, iba ang sumalo. Yung mga circles niya ngayon ang sumalo dun sa vlog na ginawa ko tungkol sa kanya. I don't know why. Bakit kasi kinakampihan nila yung kababayan natin na nasa circles nila ngayon na hindi naman alam nila kung ano ba talaga ang nangyari? Kung bakit napunta tayo sa pagbablog? O bakit humantong pa sa pagbablog? Bakit hindi na lang nag-usap privately? Ang tanong, nakokontak ba namin siya? Nag-o-open ba siya ng kanyang messenger? Di ba nga blinak nga niya kami? Ang asawa ko ang una niyang blinak. Tapos ako, nirestrict niya ako sa messenger. So how could I talk to this person na umiiwas? Diba wala akong choice kundi gawin ito sa vlog para hindi na niya ito magawa sa iba. Dahil kung ginawa nga niya sa amin na kami mismo nagparating o umampon sa kanya dito pansamantala para mayroon siyang access, bakit hindi niya gagawin sa iba? Lalo na pag nagkapapel na. So, wag natin wag natin i-cuddle ang mali. Wag natin konsentihin ang mali. Kasi paano matututo ang isang tao, kapwa natin, kung hindi natin pupunain ang kanyang mga maling ginawa. Alam mo, hindi rin ako perfect. Marami rin akong mga pinagdaanan. Marami din akong mga nilampasan. Gusto ko na hindi mo gawin sa ibang tao itong ginawa mo sa amin, mag-asawa. Gusto ko matuto ka sa mga ginawa mo sa amin. Matuto ka para pag napunta ka sa ibang bahay o ibang lugar, dahil nga alam ko yung mga plano mo na hindi ka dito magtatagal, inaantay mo lang yung residence card mo at lalayo ka dito sa Getxo. So, gusto namin na may matutunan ka. Kasi hindi ka namin makontak sa private. Hindi ka namin makontak privately. So, saan ka namin kukontakin?
dito ipadadaan natin sa vlog para maalala mo na sa susunod hindi ko na ito gagawin sa kapwa ko dahil masama yung manlinlang ka o manggamit ka lang ng kapwa mo OFW. And then pagkatapos mo pakinabangan, goodbye. So hindi pwedeng ganoon dahil kawawa naman yung mga nagmalasakit sa'yo. Actually, hindi kawawa kasi unang-una ako may papel ako, Spanish citizen ako. Kaya hindi ako kawawa, ikaw ang kawawa kung meron kang makatapat na mga maldita na makakasama mo na i-deport ka. Kaya dapat itong mga walang papel na naglipana dito, hindi naman lahat dahil hindi naman lahat ng mga natulungan ay tumatalikod. Dapat nag-iingat kayo. Tulad na lang ni Rhea. Huwag kang umastang mayabang agad, wala ka pa ngang papel. Tinalikuran mo na agad yung nagkup-kup sa'yo, yung sumalo sa'yo dito para lang magkaroon ka ng access sa Espanya. Masama yung ganyan. Masama yung ganyang ginagawa mo. Do sinalo ng inyong ng mga kasamahan mo ngayon na ang pagtulong daw ay 10 times babalik sa'yo yung kabutihan. Hindi naman ibig sabihin na porket meron kang reward na tatanggapin sa itaas ay hindi mo na pupunahin. Hindi po pwedeng ganyan. Meron din nagsasuggest ipag-pray mo na lang, pabayaan mo na lang, may karma yan. Hindi pwedeng pabayaan kasi paano matututo? Alam ko na may reward ang mga taong matulungin, pagpapalain. Pero paano ka pagpapalain kung itutolerate mo ang mga taong katulad nito? So, hindi mo dapat itolerate yung mali. Again, since wala kaming contact sa kanya dahil dinesconnect niya na kami, so dito sa vlog na ito, na alam ko namang napapanood niya ito dahil posted ito sa Facebook, na sinishare ito sa kanya. Kaya for sure talaga napanood niya yung mga part 1, 2, and 3 kong vlog at ito pa ngayon. So, yun lang mga kababayan, sana wag ninyong tularan itong ginawa ni Rhea sa mga tumulong sa kanya. Hindi lang ako, kundi si Boyet, si Fe, bago siya napunta ngayon sa kanyang mga circles. Na yun na ang kanyang priority at kami ay dead man na, hindi na kami kilala. So yun lamang po mga langga, so mga yung naghuhusga kung bakit napunta natin na ano pa tayo, nahantong pa sa pagbablog tungkol kay Rhea, panuorin niyo po dyan yung 1, 2, and 3. And this is part 4. So yun lang, maraming salamat and I'll see you again on our next video. Bye for now.